Samantala, dayaan sa eleksyon 2025, disenyo na. Ayon yan sa isang political blogger. Ang detalye ng balita mula naman kay kapartner Carlo de la Peña. Itong eleksyon na to, ang dayaan sa eleksyon 2025 is cheating by design. It is cheating by design. Yan ang mabigat na akusasyon ng political vlogger na si Joey Cruz kaugnay sa naging resulta ng halalan. Aniya, tila planado at sistematikong isinagawa ang pandaraya sa halalan upang mapanatili ang tinatawag niyang acceptable perception sa naging resulta kahit pa may mga halatang irregularidad. Whatever cheating that they do here, they do it in such a way na yung magiging resulta is going to be so palatable na, oh sige, feeling natin may dayaan pero meron naman kaming 5 pumasok na manok So tanggapin na lang namin to. Yan yung kanilang yan yung kanilang panlaban. Oo. Doon, yan yung shield na ginawa nila doon sa kanilang cheating na pinagagagawa. Isa sa mga isyong binigyan diin ni Cruz ay ang overvoting o ang hindi pagtutugma ng dami ng boto sa aktwal na bilang ng mga botante. Dagdag pa niya, ito ay sapat na dahilan upang questionin ang integridad ng buong eleksyon. And itong dayaan na to, if this is proven, if this is not explained by COMELEC, I think the election should be nullified because this is enough to really change the course of the entire election. So, COMELEC has something to, they really have to do a lot of explaining here kung bakit merong ganyang kalaki na overvoting ngayong election na to. Batay sa Section 31 ng Republic Act 9369, nakasaad na dapat isinasabay ang manual reading at tallying ng mga balota sa automated count bilang paraan upang tiyakin ang transparency, accuracy at tiwala ng publiko sa halalan. Sa ilalim ng batas, kahit gumagamit ng vote counting machines o VCMs, obligasyon pa rin ng mga miyembro ng Electoral Board na magsagawa ng manual count sa harap ng publiko at poll watchers. Ngunit sa nakaraang mga eleksyon, marami sa mga botante ang nagsabing hindi ito mahigpit na naipatutupad ng COMELEC dahilan ng panawagan ngayon na isang mas malawak na manual recount kahit pa nagsagawa na ng random manual audit sa piling lugar. Hindi rin anya sapat ang audit na ito upang masiguro ang integridad ng eleksyon. Any explanation of COMELEC would not be enough unless they are going to be checked by a third party. A lot of people are calling for the manual voting. A lot of people are calling for recount. So this is a massive disenfranchisement on the part of COMELEC. And it cannot be. How can you say that the result is acceptable? I mean, the 12th senator received around 13 million. Mas marami pa yung disenfranchised vote. Yeah. Kaysa dun sa number 12 na naka-receive ng boto. So, kung meron man siguro tayong hindi dapat bitawan dito sa mga irregularidad ngayong eleksyon na to, it is this area, the overvote. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.